Republika ng Mindanao. O ang paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Naging sentro ngayon ng usap-usapan, ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na kung hindi daw mapipigilan ang pagsusulong sa Tchatcha, o ang charter change, ay mas mabuti pa daw na humiwalay na lamang ang Mindanao, bilang isang bansa. Pero ang tanong, ay, kakayanin na ba ng Mindanao na tumayo bilang isang bansa? Handa na ba ang Mindanao, na humiwalay sa Pilipinas? Ang Mindanao o Kamindanawan, ay nasa timog bahagi ng Pilipinas. Binubuo ito ng 6 na rehiyon. Ang Zamboanga Peninsula, Region 9. Northern Mindanao, Region 10. Davao Region, Region 11. Sorsogon, Region 12. Caraga, Region 13. At ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM. May kabuuan na 27 na probinsya, at 422 municipalities, 33 na cities ang Mindanao. Ang probinsya ng Bukidnon na matatagpuan sa Region 10, Northern Mindanao, ang pinakamalaking probinsya sa Mindanao. Ang Davao City naman ang pinakamalaking city sa Mindanao, maging sa buong bansa by land area nito. Ang Davao City din ang nangungunang pinakamaraming populasyon sa Mindanao, na may kabuuan 1,991,457, ayon sa census noong 2024, at pangatlo naman sa buong bansa, kasunod lang ng Quezon City at ng Maynila. Ang Mindanao, ay kilala sa napakayamang lupain nito. Katunayan, ay nasa 40% na supply ng pagkain sa bansa, ay nanggagaling sa Mindanao. At halos nasa 17% ang ambag ng Mindanao, sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa. Ayon sa pag-aaral, may estimated around billions, or trillion dollar na yaman ang mayroon sa Mindanao. Dahil dito matatagpuan ang 330,000 square meter na ligawasan marsh, sa BARMM. Ayon pa, sa pag-aaral ng PNOC, o Philippine National Oil Company noong 1992, ang ligawasan marsh daw ay may nakatagong 68 billion cubic meters ng natural gas, at tinatayang nasa trillions of pesos daw ang halaga nito. Ayon pa sa nuoy tumatakbong senador na si Dong Mangudadato, ay kung mae-explore lang daw ito at mapakinabangan, ay baka ito na daw ang mag-aahon sa Pilipinas sa kahirapan. Sa Mindanao mo din matatagpuan, ang tinagurian Pineapple Capital of the Philippines. Ito ay ang Del Monte Plantation sa Bukidnon, Northern Mindanao. Ang Del Monte Plantation sa Mindanao ay isa sa pinakamalaking plantasyon ng pineapple sa buong mundo. Dito naman, sa Sorsogon, matatagpuan ang Tuna Capital of the Philippines, ito ay ang General Santos City. Ang General Santos City, ang nangungunang supplier ng pinakamataas na uri ng isdang tuna, na ginagawang sashimi sa buong Asia. Makikita din sa Gensan ang pinakamalaki at world-class na daungan, ito ang General Santos City International Seaport. Matatagpuan mo rin sa Mindanao ang tinaguriang Sardines Capital of the Philippines, ito ay ang Zamboanga City. Tinatayang nasa 80 to 90% na supplies ng sardines sa bansa, ay dito nanggagaling sa Zamboanga Peninsula. Tinaguriang fishing ground ng bansa ang Zamboanga dahil sa location nito na malapit sa Sulu Sea. Tinatayang nasa 26 ang rehistradong commercial fishing company dito. Sa 12 kumpanya ng sardinas sa bansa ay 11 sa mga ito ay dito nakabase sa Zamboanga City. May mga ship construction din dito, at ship repair company. Halos 75% din ng supplies ng seaweed sa bansa, ay dito nanggagaling sa Zamboanga Peninsula, at Sulu Archipelago. Sa lugar din ng Mindanao matatagpuan ang tinaguriang surfing capital of the Philippines, ito ay ang Siargao, sa Surigao del Norte Caraga Region. Ang Siargao sa Mindanao ay taunang nagho-host ng international event sa pagsusurfing, at nasa top 5 na pinakamagandang pagsurfingan sa buong mundo. Sa Mindanao mo rin matatagpuan ang pinakamalaking bulkan sa Pilipinas, may taas na 9,692 feet. Ito ang Mount Apo ng Davao City. Isa ito sa pinakakilalang tourist spot ng bansa, dahil sa mga napakagandang mga tanawin nito, at mag-e-enjoy ka talagang mag-hiking sa lugar na ito. Maliban sa Mount Apo, ay ang Davao City din, ay ang tinaguriang Durian Capital of the Philippines.
Dahil sa 70% ng supply ng durian sa ating bansa ay dito nagmumula sa Davao City. Hindi maipagkakaila na ang Mindanao, na tinagurian lupang pangako, ay napakayamang lugar. Walang duda na kayang-kaya na ng Mindanao tumayo bilang isang bansa, dahil ang Mindanao ay may 21,968,174 na total population. At may 104,630 square kilometers na laki ng area, higit na mas malaki pa ang Mindanao, kaysa sa higit 125 na mga bansa sa buong mundo. Gaya na lang ng Netherlands na may 17.9 million na population at 41,850 square kilometers lamang na sukat. At ang Austria, na may 9 million lang na population, at 83.879 square kilometers lamang na land area. Andyan din ang Portugal, Czech Republic, Hungary, Ireland, at marami pang iba, na di hamak na mas marami pa ang population, at laki ng land area ng Mindanao. Pero bakit sa kabila ng napakayaman pala ng Mindanao, in terms of natural resources gaya na lamang ng palay, mais, kape, goma, kakao, pinya at marami pang iba, ay ito pa rin ang maituturing na pinakamataas ang bilang ng may mahihirap sa ating bansa? Batay sa survey, out of 15 poorest provinces sa ating bansa ay 9 sa mga ito ay nasa Mindanao. Ayon sa naging pahayag ni Congressman 1st District Davao del Norte, Pantaleon Alvarez, isa sa pangunahing nagsusulong ng independent sa Mindanao, ang Mindanao daw ay aminadong palaging huli sa priority ng national government. Napag-iwanan na daw ang Mindanao, at kung minsan daw ay nakakalimutan pa. Ginagawa lang daw gatasan ang Mindanao ng national government, kaya ito marahil ang pangunahing dahilan ng mga taong nagsusulong ng independent ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Pero, paniguradong, hinding-hindi ito magiging madaling gawin. Katunayan, sa nakaraang kalahating siglo ay napakarami na ang sumubok na ihiwalay ang Mindanao, pero ni isa ay walang nagtagumpay. Bawal daw kasi ito, sa saligang batas ng Pilipinas. Ayon sa 1987 Constitution, Article 10, ay walang provision para sa secession. Secession is the process by which part of the temporary of an existing state break away from that state. Ibig sabihin, ang secession ay ang proseso para ihiwalay ang isang lugar sa mother state nito at bumuo ng sariling bansa. Ang pinapayagan lamang sa saligan batas ng Pilipinas ay ang pagbibigay ng autonomiya sa kung sino man ang gustong humiwalay, gaya ng nangyari sa BARMM at ng Cordillera Administrative Region na under pa din ng Republika ng Pilipinas. Kung pagbabasihan natin ang batas, ay mukhang suntok sa buwan, ang inaasam na independent ng Mindanao, base sa saligan batas ng Pilipinas. Ngayon, paano ba maihihiwalay ang Mindanao, kung bawal pala ito sa ating saligan batas? Self-determination, or right to self-determination, or ang Resolution 1540 ng United Nations. Ito marahil, ang tinutukoy ng mga experts na paraan, para maisakatuparan ang inaasam-asam na independent ng Mindanao. Sa susunod nating video, ay pag-uusapan natin ang self-determination, o ang legalidad ng pagbukod ng Mindanao, at kung sino-sino na ba ang sumubok na ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ikaw, ano sa tingin mo? Kaya na ba ng Mindanao na tumayo bilang isang bansa? Panahon na ba para palayain at ibigay ang kasarinlan ng Mindanao? Ano ang masasabi mo sa mga panukala na ito ng mga taong nagsusulong ng kasarinlan sa Mindanao? Lahat tayo sa usapin na ito ay may karapatang makialam, mapataga Luzon, Visayas, o Mindanaon ka man, lahat tayo ay iisang Pilipino. Kaya, ipagbigay alam lang sa comment section ang iyong pananaw sa usapin na ito. At huwag din kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon para maging updated ka sa mga usaping mapupulutan mo ng kaalaman.